Ipinagpatuloy namin ni Chilo ang pagkain. Maya-maya lang ay bumalik na rin si Sander. Bakit kaya natanong ni Venice? Kung kailan pa ako bumait sa anak ko? Was Jolene a bad mom? Haish! Kailan ko kaya malalaman ang tungkol sa babaeng yun? Pagkatapos namin kumain, nagyaya si Chloe sa mall. Pinagbigyan naman siya ni Sander. Tulala ka dyan. Alam kong gwapo ako, sabi ni Sander. Oh, may. Ang kapring to. Pinutol ang pagde-daydream ko. Sis! Yabang, sabi ko. Inakbayan niya ako. Haish! Ang dami kayang tao. Buti na lang busy ang anak niya kapipili ng laruan. Totoo naman, di ba, honey? At talagang nagpa-cute pa. Well, in fairness. Bagay naman sa kanya. Arj! Nilalandi lang ako nitong kapring to, Wah! Mommy and Daddy are so sweet. Tili naman ni Chalo. Kung ano-ano ang binili nilang mag-ama at idinamay pawila ako. Ang dami ko tuloy bagong damit. Ayos, malaki na nga ang sahod. May freebies pa. Napagod din si Chalo at nakatulog na. Habang buhat-buhat siya ng tatay niya. Pabalik na kami ng parking lot. Nang napansin kong may mga babaeng nakatitig sa amin. Ay, kay Sander pala. Ang gwapo. Sayang at taken na. Komento ng isa. Pinagnanasaan ba nila si Sander? Kung dukutin ko kaya ang mga mata nila? Let's go, Han. Huwag ka nang sumimangot. Mas maganda ka naman sa kanila, Hey shit. Kinilig ako doon, Anong pinagsasasabi mo, ha? Napalakas kong sabi. Sis, baka magising ang baby natin. Sabi niya. Sabay inayos ang seatbelt ko habang kalong ko si Chlo. Ang kapring to, kanina pa. Ngayon naman, baby natin. Sana ako na lang talaga ang ina ng batang to at ang asawa niya. Teka. Erase. Ano ba tong pinag-iisip ko? Pag-uwi namin, inakyat ko na si Chlo sa kwarto namin at binihisan. Pagkatapos ay inayos ko na ang mga pinamili namin at saka ako nag-shower. Hindi kasi ako sanay matulog nang di nagbabasa ng katawan. Lumabas ako ng banyo nang nakatapis lang. Pakanta-kanta pa nga ako nang. Sander, bakit nandito siya sa kwarto ni Chlo? Lumapit siya sa akin. Kaya napahigpit ang kapit ko sa towel ko. Bakit ba kasi hindi ko na-lock ang pinto? Ang lapit na naman ng mukha niya. Sheets! Bakit ang bango niya? Ako tong bagong shower. Anyway, he held up my chin tapos hinalikan niya ako. Good night, Tisha. Bulong niya. Tapos umalis din siya agad. At naiwan akong tulala. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero hindi pwede. Bawal akong ma-inlove sa kanya. Remember rule number 6. Nahiga na lang ako sa tabi ni Chlo. Pagkatapos ko magbihis ng pantulog. Mommy. Gumalaw siya at sa kanya kap ako. Sa isip ko, sana nga ako na lang ang mommy niya. Kinabukasan. Habang masaya kaming nagtataguan ni Chlo sa may garden nila. Lumapit si Sander kasama ang isang couple. Baby, Lolo and Lola are here. Tawag niya kay Chlo. Patakbo namang lumapit sa dalawang. Matanda si Chlo. At humalik sa pisngi ng mga ito. Look at you, Apo. You look so happy. Did you miss Lola and Lolo? Tanong ng mom ni Sander sa bata. Yes, Lola. I've missed you both. I'm happy. Lola, because Mommy's back. Sabi niya sabay hinila ako palapit sa kanila. Good morning po, bati ko. Kailan ka pa dumating, Cholin? Tanong ng mom ni Sander sa akin. Pero parang galit yata siya sa tono niya. 2 weeks ago po. Sagot ko. At hanggang kailan mo naman balak manatili? Hala! Galit nga talaga siya. Nakita kong hinawakan ng dad ni Sander sa balikat ang asawa nito. Hanggang sa kailangan po ako ni Chlo.
Yun na lang ang naisagot ko. Baka pag nagsawa ka, basta mo na lang ulit iwan ang anak mo. Ano bang nangyayari? Tumunga lang ba si Sander? Hindi po. Mananatili po ako hanggang sa kailangan pa nila ako, sagot ko. Bakit ganoon na lang ang mga tanong niya? Mukhang hindi maganda ang relasyon ni Cholin sa mga in-laws niya, ay. Paano ang career mo, iha? Tanong naman ng dad ni Sander. At may career naman pala si Cholin. Nag-resign na po ako, sabi ko, which was true. Tiningnan ko si Sander. Ang kapring to, kanina pa nananahimik. Di man lang ako sinakluluhan. Tis. Hey. Cholin is staying for good, mom and dad. Hindi na siya aalis ulit, di ba, Hon? Sabi niya sabay akbay sa akin. Kinilig ako putek. Opo. Pang-famas kaya ang acting ko. Tapos biglang yumakap si Chloe sa binti ko. Because you love me, di ba, mommy? Nakatingalang sabi ni Chloe. Lumuhod ako at sinagot siya. Yes, baby, I love you. Tuwang-tuwa naman si Chloe sa narinig niya. Ipahahanda ko lang ang kwarto niyo. Sabi ni Sander sa mga magulang niya bago ito pumasok sa bahay. Sumunod naman sa kanya ang dad niya. Habang si Chloe ay tumakbo papunta sa dollhouse niya. Baby, dahan-dahan naman. Saway ko sa bata. Who are you, iha? Nagulat ako sa tanong ng mom ni Sander. Listado ba ang acting ko? Po. Kilalang kilala ko si Cholin. Marahil nga ay magkamukha kayo at magkahawig ang boses niyo. Pero alam kong hindi ikaw si Cholin. Patay. Aamin na ba ako? Bahala na. Tisha po ang pangalan ko. Aksidente pong nakita ako ni Chloe sa mall at inakala niyang ako ang mommy niya. Kahit anong tangi ko po ay hindi siya naniniwala. Sinabi ko na rin sa kanya ang trabahong inalok sa akin ni Sander. Matagal na kasi niyang hinahanap ang mommy niya. Sa pictures lang niya to nakikita kaya siguro inakala niyang ikaw si Cholin. Sabi ng mom ni Sander. Galit po ba kayo, maam? Tanong ko. Mukha naman kasi siyang mabait. Hindi, iha. Huwag mong isipin na galit ako sa'yo. Pagpasensyahan mo na yung kanina. Kay Cholin talaga ako galit at hindi sa'yo. Nagawa niya kasing iwan ang anak ko at si Chloe para sa pansariling pangarap niya. 3 months pa lang noon si Chloe. Nang nagdesisyon siyang bumalik sa States para ipagpatuloy ang modeling career niya. Payag noon si Sander kahit isama niya na ang bata. Dahil alam niyang mas kailangan ni Chloe ang mommy niya. Pero tumanggi si Cholin. Magiging sagabal lang daw ang bata sa kanya. Halos gumuho ang mundo ng anak ko nang iwan sila ni Cholin. Mahal na mahal niya kasi ang babaeng yun. Pero buti na lang at nandyan si Chloe para sa kanya. Siya ang pinaghugutan niya ng lakas. Kaya salamat, iha. Nakikita kong masaya ang apo ko dahil sa'yo. Hindi siya ganyan kasigla dati, napakabugnuting nga niyan, Pero ngayon, parang punong-puno siya ng buhay. Masaya rin po ako na alagaan ang apo niyo. Napakabait niya po. Ma'am, at napaka-sweet. Tawagin mo na lang akong mommy. Baka magtaka si Chloe kapag ma'am ang tawag mo sa akin. Sabi niya nang nakangiti. Marami kaming napagkwentuhan ni Mommy Sandra. Natutuwa ako't mukhang magkakasundo kami. Sana talaga. Ako na lang ang asawa ni Sander at nanay ni Chloe. Haish! Napaka-feelingera ko talaga. Finally ay may ideya na ako sa mommy ni Chloe. Kung magkamukha kami, ibig sabihin malamodel din ang peg ko. Nakatutuwa naman. May pwede na pala akong bagong work if ever. Pero paano kaya niya naatim na iwan ang kanyang mag-ama? Sander's handsome, gorgeous, rather at napakabait na ama. May pagka-bossy lang minsan, but he can be extra sweet. And Chloe's a wonderful kid. Napaka-sweet, cutie, and bubbly. Poor Cholin. She's absolutely missing out on the what real happiness means. Nakaharap ako sa laptop ni Chloe. Sosyal na bata, may laptop. Samantalang ako, 23 na pero wala pa rin sariling laptop. I opened a Facebook account.
Almost a month na rin kasi akong hindi nakapag-internet. At ang dami ko ng notification at messages, mostly galing sa mga kaibigan ko. Bakit daw hindi na ako nagpaparamdam at kung buhay pa daw ba ako? Baka nahulog na raw ako sa imburnal. Tapos si Mayan, isa sa mga close friends ko, minessage ako. Anyare, Leticia Alexis. Saang butas ka nagsuot? Ihihihi. I miss you, Melay. Namundok lang ako, sumama sa mga mangyan. Adik ka ba? Ano naman ang ginawa mo doon? Joke lang. Nakahanap ako ng bagong trabaho. Ano naman yan? Yaya, bes. Ay, hindi. Instant mommy ng isang bata. What? Gulat si Anne sa narinig. Tanga ka ba? Cum laude ka. Tapos pumayag kang maging yaya. Oh, nanay ng kung sinong bata. Het, het. Chill ka lang, bes. Malaki naman ang sahod. At take note, napakagwapo ng tatay. Papabo. Tindi mo, Tisyang. Willing maging yaya dahil lang gwapo ang ama? Hindi Dahil nga malaki ang sahod. Abuhin ni G.A.K.O. Don't me, bes. Dahil kamo sa gwapong tatay. Oy, grabe ka. May anak at asawa na yung tao. Pero dahil talaga doon sa bata. Napagkamalan niya kasi akong mommy niya. Magkamukha raw kasi kami. Mahirap yan, girl. Paano kung mapamahal ka diyan sa bata? At paano kung bumalik yung totoong mommy, Aber? I was dumbfounded. Paano nga kaya kung mangyari yun? At paano kung ma-develop kayong tatay niya? Sigurado ka bang sa'yo in love at hindi dahil kamukha ka lang ng wife niya? Matagal na kaming tapos mag-usap ni Mayan pero tulala pa rin ako. Bakit kasi kinausap ko pa siya? Para tuloy naging komplikado ang lahat. Malalim akong nag-iisip nang may gumulat sa akin. Bo. Ay, kapring pogi. Anak ng show pao naman tong si Sander, Sabi na, ipugi ako. Sabi niya sabay hawak sa baba niya at nagpa-cute. Pero hindi ako kapreha. Dagdag pa niya sabay kindat. Kiyasage. Ang yabang talaga. Bakit kasi nanggugulat dyan? Tulala ka kasi. Sino ba yung iniisip mo? Pati ba naman iniisip ko pakikialaman ng kapring to? Wala. May naalala lang ako. Matanong nga pala kita, Tisha. Ikaw ba talaga walang boyfriend? Natanong na niya dati yan Noong pinag-usapan namin ang kontrata. Wala nga. Kulit mo rin, Naniniguro lang. Baka bigla ka na lang maglaho at iwan kami ni Chilo. Bakit parang may lungkot akong nakita sa mga mata niya? Sa taas ng sahod ko dito. Don't worry, sir. Hindi ako basta aalis. Nakangiti kong pahayag sa kanya. Dahil lang talaga sa sahod. Tapos mas lumapit pa siya sa akin. Oh, ay magulay. Baka makalimutan kong may asawa siya. Di dahil din sa anak mo. Nautal kong sagot. Ang bilis na naman ng tibok ng puso ko. Gahibla na lang kasi ang layo ng mukha niya sa akin. Amoy ko na nga ang mabangong hininga niya, Mabango din kaya ang hininga ko? Amoy ko na nga ang mabangong hininga niya, Mabango din kaya ang hininga ko? Pwede kayang dahil din sa kin. Tapos naglapat na ang mga labi namin. Ay, 7 naman. Ba't ba ang sarap niyang humalik? Nakailan na to, ha? Kotang-kota na Hindi na tuloy virgin ang lips ko. Mas lumalim pa ang halik niya. Napakapit na ako sa batok niya nang hatakin niya ako patayo. Wah! Daddy! Mommy! That's STG. Sigaw ni Chloe. Bigla kong inilayo ang mukha ko sa kanya. At sumubsob sa dibdib niya. Baka mawalan ako ng balanse pag bumitaw agad ako. Dahil nanghihina na ang mga tuhod ko. Baby naman, reklamo nito sa anak sabay tawa. 7 talaga itong kapring to. Nagawa pang tumawa. Hinampas ko nga ang dibdib niya. Aray naman, hon. Baby, sinasaktan ako ni mommy. Natatawang baling niya kay Chlo.
Ikaw kasi, Daddy, kinis mo si Mommy. Ako lang dapat ang nagkikiss sa kanya. I just rolled my eyes. Nagsama pa tong mag-amang to. Nagulat na lang ako nang kilitiin ako ni Sander. Sander naman. Haha. Tama na. Haha. Tumakbo ako papunta kay Chloe at hinila siya palayo. Let's go, baby. Iwan na natin yung daddy mo. Yes, Mommy. Magkakampi kami ni Chloe. Pero naabutan kami ni Sander at sabay niyakap. Huli kayo. Saan kayo pupunta ha? Tapos pareho niya kaming kiniliti. Tawa kami ng tawa ni Chloe. Sa pagod, magkasabay kaming nahiga. Nasa gitna namin ang bata. We should do this more often. Sabi ni Sander. Yes, Daddy. I had fun. Talaga, anak. Masaya ka? Tanong niya kay Chloe. Yes, Daddy. Very happy. I love you and Mommy so much. Binigyan niya kami ng tig-isang halik sa pisngi. We love you too, baby. Thanks to your mommy at masaya tayo ngayon. Tapos ay tumingin siya sa akin. Hindi ko alam but I saw sparks in his eyes. Masaya ba talaga siya? Isang Alexander Rosales. Masaya dahil sa simpleng kilitsan lang. Niyakap niya ulit kami ni Chloe. Where's Emma kiss? Pagmamakto ni Chloe. Sabay namin siyang kinis ng Daddy V. Niya. Pero nakatingin kami sa isa't isa ni Sander. Hidden mouth. Thank you. Napangiti na lang ako. Pero somehow, hindi mawala sa isip ko ang pinag-usapan namin ng kaibigan ko. Excited si Chloe dahil first time daw na attend ako sa family school day nila. Ipakikilala niya raw kasi ako sa mga kaklase niya. Usually kasi hanggang sasakyan lang ako pag inihahatid siya. Habang naghihintay kaming magsimula ang mga activities ay may lumapit sa aming mga bata. Siya ba ang mommy mo, Chloe? Tanong ng isang bata. Yes. See. I told you I have mom. Pagmamalaki niya. Kaya pala ganoon na lang ang pamimilit niya lagi na ihatid ko siya hanggang classroom nila. Kaso bawal naman. Ang ganda naman ng mommy mo. Ayos, Magkakasundo kami ng batang to. Talaga. At magkamukha kami, di ba, mommy? Baling sa kinichlo. Yes, baby ko. Sagot ko sabay inayos ang hire niya. Hello po. I'm Chelsea, classmate ni Chloe. These are Sophia, Claire and Jenica. Pakilala niya sa mga kasama niya. Hello, kids. I'm Tita Tisha, mommy ni Chloe. Ninichan ko sila. But mom, your name is Cholene. Ay, patay. Ano bang sinabi ko? Baby, your mommy's name is Cholene Tisha. They can call her Tita Cholene or Tita Tisha. Whew. Buti at mabilis umisip ng palusot si Sander. Tita Tisha sounds better. Sabad ni Chelsea. Yes. Mas maganda pa rin naman talaga ang name ko, Nagumpisa na ang iba't ibang activities. May mga parlor games at syempre, halos na panalunan namin ang kalahati ng games. Kaya tuwang-tuwa si Chloe. Kainis lang ang ibang teacher at mga nanay. Dahil panay ang titig sa kunwaring asawa ko. May isa pang ang lantaran kung lumandi sa kanya. Tong si Sander naman, parang tuwang-tuwa pa. Masundan na nga lang si Chloe, tutal kanina pa yon nasa siya. Nag-init ang ulo ko sa naabutan kong eksena. Si Chloe, pinapalo ng isang babaeng mukhang espasol ang mukha sa puti. Hoy, babae ka. Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Lumapit ako sa kanila at binuhat si Chloe na iyak na ng iyak. Pagsabihan mo yang anak mong maldita. Inaway ang anak ko. At dinuro niya si Chloe. Takot na takot ang bata. Mommy. Si Amanda naman ang nauna. Hinila niya ang buhok ko kaya naitulak ko siya. Humihikbing sumbong niya. Naku! Sinungaling kang bata ka. Nakita kong itinulak mo ang anak ko. Adik tong babaeng to. Masasapak ko na to, El.
Ibinaba ko si Chloe na mabilis namang nagtago sa likod ko. Mrs., unang-una, hindi maldita ang anak ko. Pangalawa, hindi siya sinungaling. Narinig mo naman. Kaya niya naitulak ang anak mo kasi hinila nito ang buhok niya. Pangatlo, hindi mo siya dapat sinaktan kung may kasalanan man siya. At pang-apat, hindi ako bingi kaya pwede ba, huwag kang sumigaw. Buti sana kung mabango yung hininga mo, Siomay. Ano ka mo? At siya pala. Ang bingi. Akmang sasampalin niya na ako. Pero nasangga ko ang kamay niya. Sigurado ka ba, Bes, na gusto mong ihampas yung kamay mo sa mukha ko? Dahil hindi mo magugustuhan kapag nasaktan ako. Nagsidatingan na ang ibang mga nanay at guro, pati na rin si Sander. Tisha, anong nangyayari dito? Nag-aalalang tanong nito. Yang babaeng mukhang espasol na yan. Naabutan kong sinasaktan si Chloe. Lalong nagalit ang babae at akmang susugurin ako. Pero mabilis na humarang si Sander. Inawat na ng mga guro ang ginang. At parang napahiya lang siya. Dahil sadya palang palaaway ang anak niya. Hindi raw yon ang unang beses na may inaway ito. Hindi rin sila naniwalang si Chloe ang nanguna sa away. Pinagsabihan rin ni Sander ang ina ng batang yon na sa susunod. Huwag basta-basta mananakit ng bata. At baka next time, patulan na siya ni Sander. Ayaw na ayaw pa naman itong nasasaktan ang anak niya. Are you sure you're okay, baby? Tanong ko kay Chloe habang pauwi na kami. Yes, mommy. Buti na lang po dumating ka. Don't worry, baby, lagi kang ipagtatanggol ni mommy. Sabi ko saka hinalikan siya sa noo. Salamat, sabi ni Sander. Tapos hinawakan niya ang kamay ko. Ang tapang ni mommy, ha? Kung sana hindi ka busy sa kapapakyut mo doon sa mga babae kanina. Idi nandoon ka rin para ipagtanggol tong anak mo. Honey naman, sila ang nagpapakyut at hindi ako. Ayan na naman siya. Siopao naman. Kinikilig ulit ako. Kay Nez. Kaya Sechi. Kayabangan mo. Ang yabang ni Daddy, baby, diba? Tanong ko kay Chloe. Yes, mommy. Magkakampi talaga kami ng batang to. Kayo, ha? Pinagtutulungan niyo na naman ako, reklamo ni Sander. Nagtawanan na lang kami pagkatapos. Napagod siguro si Chloe at nakatulog agad siya pagdating namin ng bahay. Inaayos ko siya sa higaan nang may narinig akong nabasag galing sa kwarto ni Sander. Dali-dali akong pumunta sa kwarto niya. Nakita ko si Sander na nakatayo sa may bintana. Habang may basag na frame sa may pintuan ng banyo niya. Ibinagsak niya ba yon? Anong problema ng kapring to? Okay naman siya kanina ay. Sana ikaw na lang ang una kong nakilala kaysa sa kanya. Idi sana matagal na kaming masaya ng anak ko. Where have you been all those years, Tisha? He then walked toward me. Napaatras ako, dahilan para sumara ang pinto sa likod ko. Bakit ngayon lang, Tish? I could have married you instead of that woman. Napasinghap ako sa sobrang lapit niya sa akin. Sander. Sir. Nauutal kong sabi. I don't know how, but I like you. And it's killing me because I always want to be this close to you. Rule number 6. Sir, paala ako sa kanya. Damn that contract. It was stupid of me to include that rule. But I could always make changes, hon. Sabi niya bago niya ako hinalikan ulit. Napahawak na lang ako sa pinto sa likod ko habang hinawakan niya ang biwang ko. Ang init ng palad niya. Gumanti na ako sa halik niya habang gumagapang ang kamay niya sa likod ko pababa sa pigi ko. Nakanang. Tapos his hands went under emo shirt. He unhooked ang bra at malaya niyang nahawakan ang dibdib ko. Napaliyad ako. Bumaba ang halik niya sa lig ko, tapos bumalik sa labi ko, tapos sa lig ko ulit. Ah, Sander, sigaw ko. Hinalikan niya ulit ako sa labi, tapos tinanggal na niya ang t-shirt ko, tapos ang bra ko. Nababaliw na ako sa nararamdaman ko. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kainan niya. He also removed my shorts at panty na lang ang natirang saplot ko. Bigla akong nahiya kaya tinakpan ko ang dibdib ko.
Don't, hon. They're perfect, bulong niya. Ibinaling ko ang tingin ko sa abs niya. Naghubad na rin kasi siya ng t-shirt. He also removed his shorts at naka-boxer briefs na lang siya. He was already on top of me nang halikan niya ulit ako sa leg. Habang dinadama niya ang dibdib ko.